Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po mga ka-PL. Reaction video lang po ako sa naging interview kay Banat Bay dito sa Politiko, na ang katanungan po sa kanya karapat dapat bang pagkatiwalaan si Senator Amy Marcos sa kabila ng mga ginagawa niyang pagsuporta kay BP Sara at kay Pangulong Duterte. Baka kasi dumating ang araw mga ka-PL na biglang bumaliktad o magbago ang ihip o magbago ang pag-iisip ni Senator Amy dito sa mga Duterte. Siyempre, kapatid pa rin yan ng Pangulo. Kumbaga nga, diba? Mas matimbang ang dugo sa laman mga ka-PL. O eto ho ang video. Panoorin po natin ang mga naging sagot po ni Banat Bay sa katanungan po sa kanya. Ayos! Pero bago tayo magsimula, makikisuyo muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated ho tayo sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, pakilike na rin po ang video. Maraming salamat at makikisuyo lang po. Pagkatapos po ng video mga ka-PL, tsaka na po ang aking reaksyon. Okay? Ito na ho. Ito kasi, marami kaming tinatanong nito, no? Pero syempre, magandang tanongin from your side of the camp naman na talagang supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi tinatanong nila, oy, nakikita natin ang gandang samahan ni Senator Amy Marcos, ito na, no? Sa mga Duterte. Ang ganda ng kanyang mga banggit, no? Ang ganda ng kanyang mga tindig, ang ganda ng kanyang pagkatanggol. Consistent no? Consistent hanggang ngayon. Nakikita natin may banat din siya palagi sa kanyang, hindi man sa kanyang kapatid, diretso sa speaker, parang gano'n. Ano ba talaga ang tingin naman ng kung kayo ang tatanungin mga loyalista o mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung closeness ni Manang Amy, yung suporta niya, do you think this is sincere o meron din kayong konting pagdududa doon sa sinasabi naman ng iba na parang Trojan horse, na totoklaw o ano man din niya, parang gano'n. Anong tingin niyo, anong tingin niyo kay Manang Amy in terms of yung support at sinasabi niyang tindig niya sa mga Duterte? Di ba re-electionist siya? Yun na po yun. Yeah. Malaman. Sa akin kasi, hindi ako si Madam Amy, alam naman natin siya talaga ang matalinong Marcos. Ikaw talaga ang nakamana. Yun nga ako. Sorry po. Yun ang talagang magaling. Okay? Kaya nakakatakot yung ganyang galaw niya. Kasi kapatid at kapatid mo pa rin yan. Kahit nagdi-disagree ka dyan. Diba? Kahit anong mangyari, in the future, you will protect your brother. So, yun lang sa akin. So, hindi ako nagtitiwala. Yun lang. Okay, sige. Ayun na nga. Katulad po ng mga nababasa kong comment mga ka-PL kapag na-content ko si Senator Amy Marcos, karamihan ho, pasintabi po sa mga taga-suporta ni Senator Amy Marcos, katulad ko, karamihan po na mga comment, di umano, mahirap pagkatiwalaan si Senator Amy. Katulad po ng sinabi ni Banat Bay. No? Oo, sa ngayon, napakaganda ho ng mga nakikita natin sa kanya. Mga pagsuporta niya sa mga Duterte. Pagka-question niya sa mismong kapatid niya. At pagbanat niya sa pinsan niya.
Napakasarap po sa pakiramdam na mayroong isang Marcos na nagtatanggol po sa pangalawang Pangulo at sa dating Pangulo na iilan katao na lamang po na mga politiko ang nagtatanggol sa mga Duterte. Mahirap di umano pagkatiwalaan si Manang Aimee. Nakakalungkot man. No ho? Yun po ang kanilang nakikita, no? Sa bagay, hindi na bagong bagay yan sa mga politiko, no, na ngayon ganito kayo. Baka sa mga susunod na buwan, sa susunod na taon, mabibiyak na kayo o katulad na lang nangyayari kay Marcos at kay BP Sara na napakaganda ng tandem nila nung una. Di ba? Na ngayon, kamusta na? Mailap na sila sa isa't isa. Di ba? Hindi na ho sila masyadong nagkakatagpo. Maliban na lang kung merong mga sesyon, ayan, na dapat nilang pag-usapan tulad po nung nangyari noong sa pinag-usapan po nila yung tungkol po sa DepEd. Nagkaharap po sila ni Marcos at ni BP Sara. Yun na lang. Pero maliban ho dyan, wala na tayong masyadong nakikita sa kanila na yung closeness po nila tulad po nung nakaraan. Di ho ba? Pero, ito po ang reaction ko tungkol sa sinabi ni Banatbay. Yung una niyang naging sagot, dalawa lang naman ang naging sagot niya eh. Di ba? Re-electionist siya. O alam na ho agad natin ang ibig sabihin. Sa 2025, tatakbo ulit si Senator Aimee sa pagkasenador. Sa ngayon, aminin man natin at hindi, di hamak na mas maraming mga loyalista na sumama ang loob dito kay Senator Aimee. Patunay, yung mga vlogger na dati kong kasama sa grupong inalisan ko, mismong sa kanila nang galing, yung iba lang ha, hindi naman lahat, na di umano, basang-basa na ngayon, si Senator Aimee sa ilang mga loyalista. Pero ito yung mga loyalista, mga ka-PL, na hindi ho nakakaintindi. Pero dito sa mga loyalistang malawak po at gising, nakasuporta pa rin ho kay Senator Aimee. Kumbaga, hati, o sabihin na natin hati. No? At higit sa lahat, kinakailangan niyang ipagtanggol, suportahan ang mga Duterte, BP at ang dating presidente dahil nga tama ang naging sagot ni Banatbay na re-electionist siya. Ayan. Kailangan niya ng boto sa madaling salita. So, boto mula sa mga loyalistang nakakaintindi sa kanya at sa mga supporter ng mga Duterte. At ang pangalawa, ang naging sagot ni Banatbay, mahirap yan. Kumbaga, sa madaling salita, di umano parang mahirap pagkatiwalaan. Tulad po ng mga komentong nababasa ko, karapatan po nilang sabihin yan. Sila ho kasi itong mga taong mahirap papaniwalain sa mga ginagawang pagsuporta ko, no? Tulad ng ginagawa ni Senator Aimee na para sa akin po, mga ka-PL, maganda, no? Para sa akin, totoo ang ginagawang suporta ni Senator Aimee sa mga Duterte. Pero para sa kanila, parang drama lang, kaplastikan lang, kailangan lang nilang gawin dahil nga paparating ang midterm election, di ba?
hinuhusgahan ho agad nila si Senator Amy. No, na sa ngayon ang ginagawa, tuloy-tuloy ang pagsuporta niya sa mga Duterte. Ako, hindi ko po hinuhusgahan si Senator Amy. Ang masasabi ko, sa mga ginagawa niya ngayon, ramdam naman natin eh. Kasi iba yung nagsasalita na parang lutang, alam niyo yun? Kuno nagpapakita ng suporta pero may kulang, walang diin, no? Pero etong si Senator Amy, talagang makikita mo at mararamdaman mo yung suporta niya sa mga Duterte. Kaya ako masaya sa ginagawa niyang pagsuporta dito sa mag-ama. Ayan. Magkaiba, ang naging sagot ni Banatbay ng sa akin at ng ating mga kababayan. Hati. Ngayon, kung totoo man, halimbawa lang, kung totoo man, na drama lang, ginagamit lang ni Senator Amy ang mga Duterte para sa kanyang karera sa politika, malalaman ho natin yan sa mga susunod na taon. Lalo na ma-elect ulit siya bilang senadora ulit. Yan. Pero sa ngayon, magmamasid ho tayo sa mga ipinapakita niyang suporta at galawan niya. No? Maaaring tama si Banatbay na baka Trojan horse lang ito. Di ba? O maaaring tama din naman tayo na totoo ang suporta niya sa mga Duterte. Kayo ho mga ka-PL, ano po ang masasabi niyo kay Senator Amy? Hanggang dito lang, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayo lagi at mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.